Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Mensahe ni Auntie Claire sa Semana Santa. Sabi niya, lahat ng makasalanan ipagdasal. Parang naging preacher na si Auntie Claire. Sa gitna ng Semana Santa, panahon ng panalangin at pagnilay-nilay, nagbigay ng mensahe si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na umani ng atensyon, lalo na't isinama niya maging ang mga kritiko ng administrasyon sa kanyang panawagan. Semana Santa dinawit niyang politika sa mga kritiko ng administrasyon. Sa isang panayam, binigyan din ni Castro ang kahalagaan ng pagdarasal hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat, kabilang na ang mga tumutulig sa pamahalaan. Sabi niya, lahat ng makasalanan sa mundo ay dapat ipagdasal. Kailan pa naging preacher itong si Auntie Claire? Ayon kay Castro, ang Semana Santa ay hindi lamang tradisyon, kundi isang pagkakataon para sa mas malalim na pagnilay-nilay at pag-unawa, lalo na sa gitna ng mga alitan sa pagkakaiba ng pananaw sa politika. Ang ganda na caption, thumbnail, nandiyan ang cross. Ang alam kong background nito, bakit nga nasabi na lahat ng makasalanan ay pagdasal. Para bang binabatikos ang Marcos Jr. administration yung, ano ba yun? Yung legasiya ata. Sabihin pa naman ni BBM na worried siya, nangangamba siya na ang kanyang legasiya ay buburahin ang susunod sa kanya. Ano bang legasiya ang meron siya? Ang alam kong nag-respond nito si Congressman Pulong Duterte, sabi niya nga, anong legacy mo? Yung korupsyon, ang legacy mo. Kaya, huwag ka nang mangarap na itutuloy yung legacy mo dahil masama yung legacy mo. Ganon. Kaya ito, nakapagsabi si Auntie Claire na iwasan natin ang pamumulitika sa Semana Santa, sabi niya. Kaya dahil lahat ng makasalanan ay dapat ipagdasal. Okay. In fairness, lahat tayo makasalanan. Tama naman siya. Ang Semana Santa po is about forgiveness. Seriously speaking, wag na muna nating pag-usapan yung politika dahil 'di ba Huwebes Santo ngayon. Nung una, hindi ko maintindihan bakit kailangang mamatay ang Panginoong Hesus sa krus. Kasi I was born a Catholic, baptized as a Catholic. So, tinuruan kami na may Diyos, na yung Diyos na yon naging tao, naging Kristo, na namatay sa krus. Parang hindi ko maisip. Bakit ang Diyos kailangan mamamatay? Na kung nagkasala ang tao sa Kanya, bakit hindi na lang niya basta patawarin ang tao? Bakit kailangan pa ang Diyos mismo bumaba in the person of Jesus Christ? Bakit kailangan pang mamatay sa krus? Hindi ko magets nung una. Kaya minsan, isang Biyernes Santo sa aming bayan sa Bangar, La Union, may procession kami doon dahil very religious yung bayan namin. Pagkatapos ng procession namin ng Biyernes Santo, pumasok ako sa loob ng simbahan dahil sinundan ko yung karo o basta yung nandun yung kabaong ng Jesus na namatay. Nakahiga na Pagpasok ko sa loob ng aming simbahan, Roman Catholic Church, nakita ko yung nakahiga na Jesus sa kabaong, nakita ko rin yung Jesus na nakadipa sa krus. So,
saan ba, bakit nagkaganito ang Panginoong Hesus? Sabi ko. Then, kinausap ko na ang Hesus na nakapako sa krus. Sabi ko, naniniwala ako sa inyo na Diyos kayo. Kasi yun ang itinuro sa amin. Diyos siya na naging tao. Kaya lang, hindi ko maintindihan, bakit kailangan mo pang mamatay sa krus? Bakit kailangan mong mag-suffer, ipaako ka ng mga Hudyo, na pwede mo mang depensahan ang sarili mo? Pwede mo namang basta patawarin na lang tao. Why do you really have to die? And sa aking murang isip, dahil high school pa ko, nakabanggit ako ng masamang salita sa Panginoon. Sabi ko, aguuyong ka man siguro. That's an Ilocano term. Aguuyong. Sa Bisaya, buang-buang. Luko-luko ka. Bakit ka magpakahirap pa sa krus? Then umalis ako. Hanggang na-assign ako dito sa Mindanao, natakot na akong mamamatay sa Mindanao, na kung mamamatay ako, dahil magulo ang Mindanao, 1985 ako na-assign sa Mindanao. Takot akong mamatay at mapunta sa impyerno. Dasal ako sa Panginoon, what shall I do? Para hindi ako maimpyerno. Ang sagot ng Panginoon, magbasa ka ng Bible. So, since that time, nagbasa na ako ng Bible. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit kailangan mamatay ang Panginoon. Yung cross po is, nandun po pinagsama ang justice at saka mercy. Awa ng Diyos at saka hustisya. Ganito yung example niyan eh. Merong kwento sa US, isang judge, pinasok minor de edad, may traffic violation na tindi. So, tinignan ng judge yung kaso, sabi niya, kinausap niya ang minor de edad. You have two options, my son. Either you pay yung multa, $1,000, or you will be imprisoned for 1 month. It's your choice. Anong gusto mo? Nako, umiiyak na yung bata. Minor de edad eh. Driving without license. Ayoko pong makulong, Your Honor. Kaya lang, wala akong pambayad sa multa na $1,000. Umiiyak na yung bata. Ang judge, hindi niya nakayanan ng emosyon. Kinuha niya ang kanyang gavel. Court, dismiss! Labas kayo lahat! Nagtaka ang mga tao. Mga court officials nagtaka. Tapos nung silang dalawa na lang, bumaba yung judge sa kanyang, nung tawag doon, yung kanyang, pumunta sa bata. Nilabas niya ang kanyang pitaka. Nilabas ng pera. My son, I don't want you to go to prison. Anak pala niya yon. Ayokong mapunta ka sa preso, but I cannot just release you without serving justice. Ang batas, dapat magmulta ka. Kaya ito, I will sacrifice my $1,000. Sige, kunin mo at magbayad ka ng multa. Umiyak yung bata. I'm sorry, Dad. Hindi ko na ulitin ito. Nagyakapan sila. Bumalik ang judge sa kanyang court, o ano ba? Tapos, court session resume. Di pumasok ang mga tao. Tinanong ulit, what's your option, my son? Go to prison or pay the fine, $1,000? Your Honor, magbabayad ako. Here's my $1,000. Get it? Set the record straight. Release him. Ganon po, naintindihan ko na. Kailangan may magbayad sa kasalanan. Kasi nag-pronounce na ang Panginoong, ang Diyos, at the Garden of Eden. Sabi niya, sa oras na kakainin mo yung prutas na yan, you will surely die. Nung kinain ni Adan at Eva yung prutas, hindi naman sila kaagad namatay. Bakit? Doon pa lang pinatawad na sila ng Diyos. Dahil mahal niya yung taong ginawa niya. But then, God made a sacrifice. Ano? Kumuha siya ng hayop, kinatay niya yung hayop, ang hayop ang nagdusa. Kinuha ng hayop yung parusa ni Adan at Eva. Dapat may mamatay. Yun po ang justice ng Panginoon. Kaya sa Israelites, nandyan yung mga blood sacrifices nila. Malala nyo nung
kay panahon ni Moses. Para maligtas sila, kailangan nilang Passover lamb. Nagkatay ng karnero, yung dugo ipinahid sa doorpost. Pagdating ng angel of death, lahat na pamilya na may dugo sa walang namatay. Ganon po ang pamamaraan ng Diyos. Hebreo 9:22, kung hindi ako nagkakamali. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Kaya yun po ang nangyari sa Panginoong Hesus. Yung mismong dugo ng Panginoong Hesus ang dumanak para mapatawad ang ating kasalanan. Nung sinabi niya, it is finished, God's justice has been met at the cross. But then yung grace and mercy niya, yung kapatawaran niya sa tao natapos din. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Yan po ang mensahe ng Semana Santa, kapatawaran ng kasalanan. So, ang tao dapat mag-decide. Tanggapin niya yung good news o yung gospel. ABC ang kailangan. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala ka na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And C, commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Ako, ginawa ko na po yan. Ay sinishare ko lang sa inyo. Sana ang mensahe ng Semana Santa may isa puso natin sa araw na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Kaya namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni si Kuya tagalog send aron makabalay siya. Salamat sa agihan nga sin. Hindi lagi kumaulan. So abot na gyud siya sa iyang balay. So karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya nga gatuluan na gyud siya na nay mga uslot sa iyang balay. So mag-atop na gyud si Kuya karon. Tayo sa video og sa mga viewers natuntang murakan pa ilang matabangan. Pasok ka. O karon humana gyud ang atop ni Kuya. Nag-atop na gyud siya. O karon Kuya, unsa imong masulti nga natagaan na mo yero nga nakaatop na gyud mo? Ay salamat kayo sa Ginoo ug sa video ug sa mga supporters sa kaniyang vloga. Ug sa mga vlogs kay. Pasalamat lang kung dako nga natupad gyud akong abuhan. Sige at ate og Kuya, salamat kaayo.